Ang South China Sea ay malapit ng maging pinakamapanganib na bahagi ng dagat sa mundo. Habang tumitindi ang ambisyon ng China sa hukbong dagat nila araw-araw, gumagawa ito ng mga artificial na isla na may mga pasilidad militar. At ang pinakabagong aircraft carrier nito ay gumagala sa mga pinagtatalunang karagatan. Hindi nagpapabaya ang hukbong dagat ng Amerika. Sa halip, kabaligtaran pa ang ginagawa nila. Tahimik na nagde-develop ang Amerika ng 5 makabagong armas na posibleng magpabago sa balanse ng kapangyarihan sa Pasipiko sa darating na siglo. Hindi ito ang karaniwang armas o sasakyang pandagat. Buo itong sistema at protocol para sa modernong digmaan. Isang digmaan kung saan ang hypersonic missile ay dumadagundong, ang mga grupo ng drone ay bumabalot sa langit, at ang electronic jamming ay naglalagay sa panganib ng mga targeting system kahit daan-daang milya ang layo. Tumutugon ang bawat isa sa tiyak na kahinaan ng Pacific Defense Strategy ng Amerika na gustong samantalahin ng China. Habang nakatuon ang China sa dami ng aircraft carrier at submarino, ang United States naman ay gumagawa ng 5 sistemang nagbabago sa naval combat. Kaya nababaliwala ang tradisyonal na sukatan. Alamin natin ang mga sandatang kinababahala ng mga military planner ng China. Una, ito ang AIM. 174B gunslinger, may habang 15 talampakan at bigat na 1,000 libra. Hindi ito karaniwang air-to-air missile. Lumilipad itong matalinong makina na may abot 300 milya at kayang sirain halos anumang eroplano o misil na tamaan. Yan ay 3 beses ang layo kumpara sa kilalang AIM. 54 Phoenix missile na dating gamit ng F-17 Tomcat. Ibig sabihin, kayang labanan ng fighter attack. 18 Super Hornet ang Chinese fighter bago pa malaman ng mga ito na may Amerikanong eroplano sa lugar. Pero higit pa roon, ang gunslinger ay ginawa bilang pangunahing depensa laban sa mga supersonic missile na malayo pa sa mga base militar ng Amerika. Ang pagbuo ng sandatang ito ay kumakatawan sa isa sa pinakamatalinong pag-aangkop ng Navy sa loob ng mga dekada. Ipinakikilala ang SM-6 Interceptor na surface-to-air missile na nagpoprotekta sa mga barko mula 2013. Pero may isang tao sa Naval Air Systems Command na naisip, bakit hindi na lang ito isabit sa ilalim ng isang fighter jet? Napakalaki ng mga hamon sa engineering. Ang SM-6 ay dinisenyo para sa destroyer at carrier launches na nagbigay ng kaluwagan sa laki, bilis, at bigat dahil sa mas malalaking deployment systems ng mga barko. Lumampas ang bigat kumpara sa kahit anong nadala ng Super Hornet sa isang hardpoint dahil ang Phoenix ay 900 pounds na mas magaan at 2 talampakan na mas maikli. Ang aerodynamics ng isang misil na may 135 pulgadang diametro na lumilipad sa mataas na altitude imbes na pinapaandar mula sa antas ng dagat ay nangangailangan din ng kompletong pagkalkula muli para masolusyonan kahit papaano ang issue sa bigat. Gumagamit ang misil ng isang sopistikadong multimode seeker na hinango mula sa AMRAM. Ngunit pinalaki at pinahusay ito gamit ang data link. Kaya nitong tumanggap ng target updates mula sa anumang sensor sa network gaya ng barko, radar, airborne warning and control system eroplano o satellite. Pwedeng maglunsad ang Super Hornet mula sa labas ng radar ng China. Agad lumiko at hayaan ang misil na hanapin ang target gamit ang datos mula sa E-2D Hawkeye na 200 milya ang layo. Hindi kailanman nakikita ng mga Tsino ang eroplanong naglunsad at wala silang natatanggap na radar log. Ang meron lang sila ay isang papalapit na misil na biglang lumilitaw sa kanilang threat receivers na nagbibigay lang sa kanila ng ilang segundo para makarik. Pinapalakas ito ng integrasyon sa kasalukuyang sistema ng Navy. Lahat ng Aegis destroyer at cruiser sa fleet ay may SM-6 missiles at fire control system para dito. Ngayon, kaya nang magbigay ng targeting data ng parehong barko sa mga bersyong inilulunsad mula sa ere na lumilikha ng integrated air-sea defense bubble na abot ng daan-daang milya. Hindi na kinailangan ng Navy na bumuo ng mga bagong radar, bagong communication system, o bagong training program. Inangkop lang nila ang mga mayroon na sila. Ang tunay na pagbabago ay nangyari noong Hunyo 2025 nang maglabas ang Missile Defense Agency ng solicitation para sa bagong Wide Area Effect Warhead na para sa AEM. 174B, tinukoy sa kahilingan ang mga warhead na gumagamit ng kakaibang mekanismo ng pagpuksa laban sa hypersonic na banta.
na nagmumungkahi ng mga kakaibang teknolohiya tulad ng directed fragmentation patterns o kahit electromagnetic pulse effect. Hindi lang ito malalaking pagsabog, kundi hypersonic killer na idinisenyo para tugmahan ang bilis at galaw ng pinakakinatatakutang sandata ng China. Ang programa ay umuusad sa hindi pa nararanasang bilis. Naabot ang paunang operasyonal na kakayahan ng misil noong Hulyo 2000 at 24 ilang buwan. Matapos lumabas ang unang larawan ng Super Hornet na may dalang sandata. Pagsapit ng Setyembre, naipadala na ang mga ito para sa operasyon kasama ng Carrier Air Wing sa Pasipiko. Plano ng hukbong dagat na bumili ng 200 misil hanggang 2,000 at 26 at palawakin ang produksyon sa Raytheon, Arizona, na gumagawa rin ng SM-6 para sa surface fleet. Mahirap tapatan ng China ang sandatang ito dahil ang depensa ng kanilang hukbong dagat sa himpapawid ay umaabot lamang ng 100 hanggang 150 milya. Ang PL-15, ang kanilang pinakamalayong air-to-air na misil, ay kayang umabot ng 124 na milya sa ideal na kondisyon. Mas malayo ang abot ng AIM, 174B, at hindi nito kailangan ng radar ng eroplanong naglunsad para gabayan sa target. Dagdag pa rito, ang misil ay talagang dinisenyo bilang panakot, hindi bilang isang strike missile. Nagbibigay ito ng mas malaking seguridad sa United States Navy para makalapit sa tubig ng China at magamit ang malawak nilang arsenal at fleet. At kung pag-uusapan ang fleet, ang mga Virginia-class submarines ng Navy ay magkakaroon ng kinakailangang upgrade sa armas para maging mas mabilis, mas malakas ang tama, at halos walang oras para sa kalaban. Walang sagot. Ang tinutukoy natin ay ang Compact Rapid Attack Weapon na nangangahulugang Compact Rapid Attack Weapon. Upgrade ito na dinisenyo para mapabilis at mapadalas ang pagputok ng submarino. Para maunawaan ang halaga ng susunod na henerasyon, balikan natin ang nakaraan. Ang Mark 48 torpedo mismo ay may halos 5 dekada ng pag-unlad. Nagsimula ito sa isang simpleng panukala. Ano ang kailangan para mapabagsak ang submarino noong Cold War? Bilis, lihim na kilos, at kakayahang umatake at umalis agad. Ang Mark 48 ay naging isa sa pinakamatalinong sandata na inilulunsad mula sa submarino, na may warhead na may mas mababa sa 700 libra ng pampasabog sa loob ng 3,000 libra na pambalot. Pinapahintulutan ng onboard sonar at panloob na computer na subaybayan ang target at bumalik kung magmintis. Pero hindi iyon sapat para sa mga makabagong sistema ng sandata dahil sa mga patong-patong na depensa at mga advanced na sistema ng pag-iwas at panggugulo. Kaya't nagiging hindi na ganoon katumpak ang mga torpedo. Ang solusyon ay gamitin ang subok at epektibong estratehiya na ginagamit ng Ukraine laban sa Russia, mas maliliit na sandata. Ang Mark 58 CRO ay bagong henerasyon na torpedo. Dinevelop ng 20 taon bilang magaan na torpedo at orihinal na anti-torpedo defense system. Ang mga carrier at mahalagang barko ay maaring maglunsad ng interceptor torpedo laban sa mga banta. Napagtanto agad ng Navy na kung kayang habulin at sirain ng 200 at 20 pound na torpedo ang iba pang torpedo, kaya rin nitong labanan ang submarino at mga barkong nasa ibabaw ng dagat. Ang tagumpay sa engineering ay dahil sa pagtalikod sa tradisyonal na disenyo ng torpedo. Ang mabibigat na torpedo tulad ng Mark 48 ay parang mga underwater missile na ginawa para sa malalayong distansya at malalaking warhead. Ang CRO ay gumagamit ng kabaligtarang paraan. Parang underwater fighter jet, ito na isinakripisyo ang abot at payload para sa liksi at dami. Ang 6.75 pulgadang diametro nito ay mas mababa pa sa kalahati ng Mark 48 dahil sa makabagong electronics at explosively formed penetrator warhead. Kaya nitong maghanap at sirain ang submarino ng walang takot. Pero ang Mark 58 mismo ay bahagi lang ng kabuuan. Kung gagamitin mo pa rin ang lumang launching tubes, masasayang lang ang maraming espasyo. Dito papasok ang Revolver MP program na nagsimulang subukan noong 2023. Sa teorya, ang bagong disenyo ng Revolver MP ay kayang maglaman ng 10 crores bawat torpedo tube gamit ang drum mechanism na parang revolver cylinder. Ang 4 na torpedo tube ng Virginia-class submarino ay kayang magpaputok ng 37 torpedo sa loob ng 1 minuto. Walang sagot ang submarino ng China na nakabase sa Soviet design na nakatuon sa iisang malakas na sandata. Sa ganito, ang kanilang Type 039 at Type 093 na mga submarino ay may dalang 14 hanggang 20 torpedo lamang sa kabuuan.
Kaya ng Virginia na magpakawala ng doble nyon mula sa torpedo tube. Habang may nakalaang mabibigat na Mark 48 para doon sa capital ship. Hindi lang doon natatapos ang Navy. Ang Block 5 Virginia, gamit ang Virginia Payload Module, ay may dagdag na 4 na malalaking tubo bawat isa, orihinal na dinisenyo para sa 7 Tomahawk cruise missiles. Pwede ring lagyan ng ibang kagamitan ang mga tubong ito sa pamamagitan ng crawl launchers na kayang maglaman ng hanggang 20 mini torpedoes bawat isa. Iyon ay 80 karagdagang sandata ng hindi isinusuko ang tradisyonal na kapasidad ng torpedo. Pinagsama sa orihinal na panukala para sa bagong loadout ng torpedo room na nagmumungkahi ng 100 at 60 crores plus 10 Mark 48 sa espasyong karaniwan para sa 26 na torpedo, kayang magdala ng submarino ng 200 at 50 torpedo. Nakakagulat ang benepisyo sa lohistika. Cross, gamitin ang parehong fire control systems ng kasalukuyang torpedo, pero may update lang sa software. Pareho silang inaalagaan, iniimbak, at nilalagay sa parehong magazine at hatch. Hindi kailangan ng Navy ng bagong submarine tenders, training facilities, o weapons depots. Lahat ay naka-integrate sa infrastruktura ng 50 taong operasyon ng mga submarino. Dahil dito, bawat submarino ngayon ay kayang lumaban sa maraming target na may halos parehong katumpakan at mas mataas na tsansang makalusot sa depensa at interception, habang sinusubukan ng mga submarino na dagdagan ang sandata para palakasin ang kakayahan sa biglaang pag-atake mula sa anino. Layunin ng sistema na mag-simulate ng fleet para malito, mapuno ang detection system ng kalaban, at mapabilis ang pagsuko nila. Ang Nemesis, na pinaikling net emulation ng multi-element signature laban sa integrated sensors, ay binuo matapos ang 15 taon ng lihim na black budget na pananaliksik. Ngayon lang ito nalantad. Ang programa ay posibleng nagmula sa pag-aaral ng pagproseso ng impormasyon ng makabagong naval radar. Ang advanced na radar ay hindi lang tumutukoy sa metal na bagay. Sinusuri nila ang maraming katangian tulad ng galaw, electromagnetic emissions, at bigat ng turbulence. Ibig sabihin, halos wala nang silbi ang traditional na pain na nagbabalik lang ng radar waves laban sa makabagong banta. Iba ang paraan na ginamit ni Nemesis. Imbes na itago ang mga barko o guluhin ang radar, gumawa ito ng mga pekeng puwersang pandagat na hindi mo mapagkikilala sa totoong barko. Noong 2013, unang lumitaw sa talaan ng gobyerno ng United States ang Nemesis system na inilarawan ng Navy bilang isang system of systems na nagkokoordina ng iba't ibang electronic warfare resources laban sa maraming surveillance at targeting sensors ng kalaban. Sa madaling salita, ang Nemesis ay unang inilarawan bilang isang sistema na gagana sa anumang radar o detektor na nakatutok sa paparating na puwersa ng United States Navy. Gayunpaman, ang aktual na nilalaman at mga mungkahi ng sistema ay mananatiling lihim ng ilang taon. Sa taong 2024 lamang natin nakita ang mga unang panukala para sa pagpapatupad ng isang sistema na dapat gumana sa ilalim ng Nemesis. Sa tulong ng Long Endurance Electronic Decoy, ang Long Endurance Electronic Decoy System ay binubuo ng maliliit na unmanned aircraft na lumilipad sa mga takdang ruta at nagpapadala ng sopistikadong elektronikong lagda. Pero ang tawag sa kanila na pain ay minamaliit sila. Bawat lead drone ay may dalang maraming radio frequency transmitter na ginagaya ang radar return at electromagnetic na ingay ng superstructure, makina at elektronika ng isang destroyer. Lumilipad sila sa taas ng alon sa 30 hanggang 35 knots tulad ng destroyer at kayang panatilihin ang direksyon ng mahigit 10 oras. Pero ang tunay na sandata ay ang pag-network. Gamit ang mesh network, maaaring magtulungan ang maraming lead drone para i-coordinate ang kanilang mga galaw upang mapanatili ang tamang agwat at formasyon ng fleet. Sabay-sabay silang pwedeng bumilis at lumiko, kaya nananatili ang ilusyon kahit malapitan. Kayang tularan ng 12 drone ang isang destroyer squadron, pati picket ships, plane guards, at pagbabago ng formasyon. Nakasalalay ang anti-access aerial denial strategy ng China sa long-range targeting. Umasa ang Dongfeng, 21 D-carrier killer missile sa satellite reconnaissance at over-the-horizon radar para matukoy ang American carrier. Kung maraming carrier group ang nakita ng sensor, alin ang uunahin mong targetin? Kung limitado ang missiles ng China, di ito basta aatake sa maling target. Kaya mas may option ang United States na lumapit
para sa sariling standoff operations. Ang integrasyon sa kasalukuyang operasyon ng fleet ay walang aberya. Ang long-endurance electronic decoy drone ay pinapalipad mula sa parehong riles ng target drones sa destroyer at cruiser. Kinokontrol ang mga ito gamit ang parehong combat systems ng ibang unmanned assets at maaari ring isama sa totoong barko. 3 destroyer at siyam na long-endurance electronic decoy drone ay maaaring magmukhang 12 barkong surface action group. Ayon sa budget ng 2,000 at 25 bibili ang Navy ng 100 at 20 long-endurance electronic decoy systems na tig $3 milyon maliit na halaga kumpara sa bilyong halaga ng mga barkong pinoprotektahan nito. Pero pinalalawak na ang programa lampas sa simpleng paggaya ng barko. Ang bagong long-endurance electronic decoy variants na dinidevelop ay posibleng magkunwaring pormasyon ng eroplano, submarino, pati tunog at init ng nuclear reactor. Ayon sa hukbong dagat, ang unang labanan sa hinaharap ay hindi sa mga barko at misil, kundi sa realidad laban sa panlilinlang. Pagdating sa pagpapabuti ng drone, nangingibabaw ang Navy destroyer sa disenyo ng drone warfare gamit ang Roadrunner M ng Anduril. Isa sa mga ideyang nagtulak dito, paano kung reusable ang mga interceptor? Nakakagulat ang bilis ng development nito. Ginamit ng Anduril ang commercial drone technology, jet engine mula sa industriya ng modelong eroplano at Silicon Valley software architecture, sa halip na umasa sa traditional na defense contractor. Ayon sa pamantayan ng depensa, lumipad ang prototype noong 2000 at 21 at sa 2000 at 24 sinimulan ng Special Operations Command ang combat trial noong Marso 2000. At 25, idineklara ng Navy na ang Roadrunner system ay isa sa mga option para i-integrate sa Aliberk, mga destroyer na kasunod ng Gerald R. Ford-class carrier sa patrol mission sa mundo. Ang development cycle ng drone ay milya-milya ang agwat kumpara sa traditional na procurement ng United States. Ang talino ay nasa pagiging simple nito. Ang Roadrunner M ay gumagamit ng 2 turbojet engine, partikular na dinisenyo para payagan ang vertical launch at recovery system. Ayon kay Anduril, ang thrust-to-weight ratio ng makina ay halos walang kapantay. Ang mahalaga dito ay kakayahan ng sandata na sagupain ang misil o grupo ng drone gamit ang contact detonation warhead. Nagbibigay iyon ng mas malawak na saklaw ng epekto. Sa teorya, dapat kayang pabagsakin ng sistema ang maraming drone o misil na sabay-sabay ang galaw. Mahalaga ang kakayahan ng drone na bumalik kapag hindi nagamit. Kung pumalya ang detection system na malak ang target o kung mawala ang target bago makalapit ang Roadrunner. Ang autonomous na nabigasyon ay magbabalik sa drone sa launching pad para lumapag at magpa-refuel bago ang susunod na misyon. Kapansin-pansin, sinisira pa rin ng interceptor ang sarili kapag matagumpay ang tama, gaya ng mga tradisyonal na anti-air na misil tulad ng Patriot. Ang mahalaga dito ay ang ekonomiya. Ayon kay Anduril, ang bawat Roadrunner ay may mababang 6 na numero ang halaga. Mas mura kaysa sa dati ng ginagamit ng sandatahang lakas ng United States na anti-aircraft at missile interceptor. Ang bawat SM-2 missile ay $2 milyon ang halaga. Ang rolling airframe missile ay 70,000 ang halaga, habang ang evolved Sea Sparrow missile ay umaabot sa 15 milyon bawat gamit. Kung mapapababa ng Roadrunner ang gastos sa 20,000 at magdadagdag ng redundancy para sa backup kapag pumalya, mas mainam itong kunin ng mas marami para sa mas komprehensibong depensa. Sa huli, bilang ang mahalaga, ang Burke-class destroyer ay may 76 vertical launch cells. Ipagpalagay na kalahati ay may defensive missile, isang missile lang o isang swarm ng drone na tumatarget sa carrier group, ay maaring mangailangan ng paglulunsad ng maraming interceptor para mapabagsak sila. Dahil dito, umaabot na lang sa ilang dosena ang mga posibleng interception. Sa Roadrunner M, kapag ligtas na, pwedeng lagyan ulit ng gasolina ang mga drone at ibalik sa launcher ng barko. Tinitiyak ng sistema na kaya nitong depensahan ang dami ng target batay sa bilang ng interceptor. Ngayon, huli pero hindi pa huli, ay ang panukalang buhayin muli ang isang proyektong itinuring ng bigo, ang United States Ship Zumwalt. Itong multibilyong dolyar na destroyer ay balak sanang itigil dahil sobra ang gastos at lumampas sa budget. Noong 2021,
Nagdesisyon ang Navy ng radikal na hakbang. Aalisin nila ang advanced gun systems at maglalagay ng kakayahang maglunsad ng bagong hypersonic missiles na conventional prompt strike weapons. Nagsimula ang kasaysayan ng sandata noong 2000 at tatlong nang ilunsad ng Defense Advanced Research Projects Agency ang Falcon program para tukuyin kung kayang umatake ang Amerika saan man sa mundo sa loob ng 1 oras ng walang nuclear weapons. Noong 2000 at 11 kinuha ng Army ang pananaliksik at matagumpay na isinagawa ng Advanced Hypersonic Weapon Program, ang unang paglipad mula Hawaii papuntang Kwajalein. Talagang kahanga-hanga ang resulta dahil nalampasan ng misil ang 2,300 milya sa wala pang 30 minuto. Pumasok ang Navy sa programa noong 2018 pero may mahalagang pagkakaiba. Nakatuon ng Army sa truck-mounted launchers sa isla habang nais ng Navy maglunsad mula barko at submarino. Kinailangan nitong lutasin ang mga hindi pa nararanasang hamon sa engineering. Ang hypersonic na sandata ay umaabot ng higit 3,000 degrees Fahrenheit ang init. Tila napakadelikado ilunsad ang mga ito mula sa vertical cells ng barko na napapalibutan ng sandata at gasolina. Ang solusyon ay galing sa di inaasahang pinagmulan, National Aeronautics and Space Administration Space Shuttle Program. Ginamit ng mga inhinyero ng Lockheed Martin ang heat-resistant na materyales na gawa para sa shuttle cargo bay para lagyan ng lining ang bagong Zumwalt weapon cell. Ang launch tube ng Zumwalt na dating para sa kanseladong Advanced Gun Systems ammunition ay i-retrofitted para tumanggap at maglunsad ng conventional prompt strike missiles. Mahirap harangin ang conventional prompt strike gamit ang kasalukuyang teknolohiya dahil hindi ito ballistic missile na may predictable na arko. Pagkatapos ng boost phase, humiwalay ang hypersonic glide vehicle sa 10,000 talampakan at nag-glide ng hindi pinapagana sa bilis na lampas Mach 5. Di tulad ng ballistic warhead na sumusunod lang sa gravity. Kaya ng wedge-shaped glider gumawa ng banking turns, pull-up maneuvers, at baliktarin ang direksyon. Sa halip na high-yield explosives, gumagamit ang conventional prompt strike ng tungsten kinetic penetrators na parang hypersonic martilyo na sumisira sa target gamit ang kinetic energy lang. Sa Mach 5, ang tungsten rod ay may enerhiyang tulad ng trinitrotoluene bawat kilo, pero mas nakatuon sa maliit na bahagi ng tama. Kaya nitong butasin ang underground bunker, matitibay na aircraft shelter, at flight deck. Pagkatapos, ang pampasabog ng misil ang tatapos sa trabaho. Ipinakita ng pagsusuri noong Hunyo 2024 mula Hawaii patungong Marshall Islands ang bisa ng sandata sa malalayong distansya na tumama sa loob ng 6 na talampakan mula sa target matapos maglakbay ng 2,000 milya. Sapat ang katumpakan nito para tamaan ang isang partikular na gusali sa Beijing. Kahit na inilunsad mula sa isang submarino malapit sa Guam, hindi lang umaasa ang hukbong dagat sa ilang Zumwalt na meron sila. Bawat Zumwalt ay may 12 conventional prompt strike na misil habang inaasahang 4 lang ang dadalhin ng Virginia Block 5 submarino sa hinaharap. Ang tunay na lakas ay galing sa programa kasama ang hukbong katihan dahil dinedevelop din ang sistema para sa mga launcher sa truck. Hinahati nito ang gastos, pinagsasama ang produksyon, at nagpapadali ng supply ng mga bahagi at pamalit na pyesa. Sa huli, parehong magkakaroon ng mas maraming armas ang dalawang sanggay sa mas mababang gastos. Kapag pinagsama-sama, ang 5 sandatang ito ay bumubuo ng magkakaugnay na lambat ng depensibo at opensibong kakayahan na nagtutulak sa kakayahan ng operasyon ng United States Navy lampas sa dating inaakala. Isipin mo, may carrier strike group na papalapit sa South China Sea. Kumakalat sa unahan ang mga pangunahing drone, lumilikha ng pekeng palatandaan ng iba pang mga barko. Nakikita ng mga satellite at radar ng China na parang 3 carrier group, hindi lang isa. Lumilipad ang mga Super Hornet mula sa carrier. Bawat isa may AIM, 174B. Kaya nitong labanan ang mga Chinese fighter bago pa man sila makalipad mula sa mga base sa mainland o sirain ang mga paparating na misil na napagpasyahan ng Chinese Army na gamitin. Hindi na kailangang lumapit ng mga fighter dahil natatanggap nila ang targeting data mula sa E-2D Hawkeye na protektado ng Roadrunner. Miss! Nagpapalit ng defensive patrols. Sa ilalim ng dagat, tahimik na dumadaan ang mga Virginia submarino sa patrol area ng China. Dala ang sapat na torpedoes laban sa buong esquadron ng barko at submarino habang inaalagaan nila ang Mark 48 nila kapag dumating na ang aircraft carrier at suporta. Kung utusan ng mga komandante ng China ang surface fleet na umatake, haharap sila sa mabigat na desisyon.
Magalat para makaiwas sa pag-atake ng submarino at maging lantad sa mga conventional prompt strike mula sa mga Zumwalt magsama para sa mutual na depensa. Pero baka malugi ng maraming barko sa isang hypersonic na atake. Ang pagsama nito sa kasalukuyang infrastruktura sa Pasipiko ay lalo pa itong pinalalakas. Maraming base ang United States sa paligid ng South China Sea, kabilang ang mga kaalyado tulad ng South Korea, Japan at Singapore. Ang Marine Corps ay lubusang nire-retool upang magbigay ng literal na kakayahan sa labanan at aerial denial. Unti-unting dinideploy ng United States Air Force ang B-20 isa stealth bomber at bagong F-47 fighter jets na may mas mahusay na abot at armas. Lahat ng kontra-estratehiya ng China ay may mga pangunahing problema. Hindi nila matutumbasan ang abot ng AIM. 174B nang hindi lubusang dinisenyo muli ang kanilang mga eroplano at missile. Hindi nila kayang lamangan ang depensa ng Roadrunner nang hindi gumagawa ng mamaraming drone kaysa kayang gawin ng industriya. Hindi nila mahahanap ang totoong mga barko sa gitna ng mga plane na nauuna. Kung hindi sila lalapit ng sapat para maging vulnerable, hindi nila mapipigilan ang conventional prompt strike missile gamit ang kasalukuyang teknolohiya o matapatan ang dami nito nang hindi nire-redesign ang buong puwersa ng kanilang submarino. Dumarating ang mga sandatang ito sa tamang oras. Ayon sa maraming analyst, ang 2027 ang pinakamapanganib na taon para sa mas malawak na sigalot sa Taiwan na posibleng magdulot ng digmaan sa pagitan ng United States at China. Sa panahong iyon, lahat ng 5 sistema ay dapat bahagyang gumagana at nasubukan na. Ang Pacific Fleet ay magkakaroon ng daan-daang AIM, 174 bilibo-libong Crores, 12 ng conventional prompt strike missiles, at sapat na lead at Roadrunner systems para sa proteksyon ng bawat high-value na unit. Ang pagkakataon ng China, kung meron man, ay mabilis nang nagsasara. Salamat sa panonood. Para sa bagong balita sa Air Force, panoorin ang aming video tungkol sa F-47. Manood lagi ng The Military Show para sa araw-araw na sandata videos. Nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa Pasipiko na may epekto sa pandaigdigang heopolitika.